Ito pahabol mga idol bago mag-start ang 2024 NBA Draft mamaya. Kung gusto nyo manood, alas 8 yan ng umaga, kaya ilang oras na lang din bago maging imbalido ang video na ito. Pero pahabol na nga rin, ang LA Lakers nga mga idol ang may hawak ng 17th overall pick ng draft ngayong taon. At kung hanap nila rito ay big man, heto ang ating tatlong suwestyon na realistic at pwede talaga nilang makuha sa 17. Opinion ko lang to mga idol So syempre, pwedeng magkaiba tayo. Matik wala po rito sina Alexandre Sarr at Donovan Clingan. Si Sarr kasi pwedeng first pick yan. Tapos si Clingan naman pwedeng top 5 pick ng draft ngayong taon. Doon daw sila projected talaga makuha. So hindi na tayo magbabother pa na isama sila sa ating listahan. Unahin na natin yung obvious choice at ang pinakakilala talaga na si Zach Edey. Andito sa Pinas yan last year si Edey noong FIBA World Cup 2023 para sa Canada. Siya ay may height na 7'4" at bigat na 300 pounds daw. Then siya ay senior na sa college, meaning 4 years na siyang naglalaro doon. Mula sa Purdue at nag-average ng 25.2 points, 12.2 rebounds and 2.2 blocks per game. Halimaw po itong si Edey mga idol, at kung ikaw ang Lakers, okay din na choice to kasi alam mo na yung makukuha mo mula sa kanya, gawa nga nung nahasa na ito sa college basketball. Legit option to from the post, at sa laki ba naman niya, bakit hindi mo siya hahanapin parate at almost laging may advantage siya sa ilalim. Physical din maglaro at ayun nga, may soft touch around the basket. May perimeter touch din to mga idol, pero ang damage talaga niya ay nanggagaling mula sa painted area. Halos sure ball sa kanya tong bump sabay hook shot kasi halos walang nakakaabot niyan. Hindi man parang Wemby yung fluidity niya at being 7'4", pero solid physical specimen talaga siya. Ang downside mo nga lang talaga kung kukunin mo siya ay questionable pa rin yung mobility niya. Halos lahat naman siguro ng mga 7+ footers not named Wembanyama ganyan ang question talaga. Makakasabay ba sila sa mga matitinik na guards ng liga? What if tumapat siya kina De'Aaron Fox or Ja Morant? Kakayanin ba niya ng one-on-one yung mga yon sa depensa? Although improve na si Edey sa ganitong parte nga ng kanyang laro, questionable pa rin yan kaya achievable pa rin makuha siya ng LA sa 17. Basta kung si Edey ang kukunin nila, may sure silang contributor mga idol from the post in terms of scoring. Next naman natin, Kelly Ware mula Indiana. May height na 6'11" at bigat na 230 pounds ayon sa Draft Express. Para sa kanyang sophomore season, nag-average to ng 15.9 points, 9.9 rebounds and 1.9 blocks per game. Solidong numbers din. Unlike Edey mga idol, itong si Kelly Ware aasa ka talaga sa potential niya. Kaya rin medyo duda ako na ito ang kukunin ng LA kung ang hanap ba nila ay mga physical na big man na kayang tumapat kagad sa likes ni Gobert o Nikola Jokic. Kasi ang payat ng frame ni Ware Pero siya naman yung personal kong favorite na kunin nila. Tila nasa kanya na kasi ang lahat ng mga pwede mong gustuhin sa isang big man. May post moves, may tira sa labas, legit shot blocker, magpalaki lang to ng kaunti edi pwede na talaga. Medyo nakikitaan ko nga siya ng Anthony Davis sa kanyang laruan Hindi man natin sinasabi na magiging AD rin to sa hinaharap, pero similar at hawig po yung mga galawan nila. That's why sa tingin ko pwede talaga to sa LA. Although dadami na yung mga long and lanky bigs ng LA kung ganon kasi may AD na nga sila tapos may Christian Wood pa. Pero why not, 'di ba? Ang nababasa ko lang sa mga scouting report dito kay Ware ay yung motor niya. Kumbaga ito yung something na parang hihiwalay sa'yo sa mga iba pang prospects. Yung kagustuhan mong maging better ba? Ganon. Questionable daw kasi yung motor ni Ware kaya rin hindi siya top prospect ng draft ngayong taon. Baka lang masayang yung pick, ganon, kasi talented nga siya pero low motor naman. Ang tanong lang din talaga ngayon mga idol ay kung papasok ba si Ware sa timeline ng LA. Gusto pa nilang mag-champion habang andyan pa sina LeBron or AD. Kung magagawa ni Ware yun na magpo-provide siya ng pangmalupitang production bilang isang rookie, di maganda para sa Lakers. Pangatlong big natin mga idol ay si Yves Missi, galing Baylor University. 7 flat ang height nito at bigat naman niya ay 235 pounds. Sa kanyang freshman season mga idol, para sa Baylor, nag-average siya ng 10.7 points, 5.6 rebounds, and 1.5 blocks per game. Rookie siya nito mga idol kaya rin hindi gaanong mataas yung kanyang stats. Kung ang hanap naman po ng LA ay isang big man na energetic, athletic at pangbarakuhan din, itong si Missi ang para sa kanila. Isipin nyo na lang si Dwight Howard para sa Lakers dati. Sa tingin ko similar ang maibibigay niyang production or at least presensya para sa Lakers. Yung tipong focus ka lang sa rebounding at depensa. Kakaiba po itong si Missi sa naunang dalawang choices kasi depensa talaga ang puhunan nito. Kung kailangan ng LA ng shot blocker, hustle player, malakas ang pangangatawan, tapos at the same time ay may potential pa rin, okay din na choice itong si Missi. Halos wala lang talaga siyang offensive game mga idol na tulad ni Ware at ED pero energy, ito high motor player naman. Kaya rin hindi kalakihan ang
mga stats niya sa unang taon niya sa Baylor dahil nga more on lobs, follow-ups at drop passes ang pinagmula ng mga puntos niya. Ayun nga mala, Dwight Howard na presensya ang pwede nitong ibigay sa LA. Medyo nakikitaan ko nga siya ng young Clint Capela rin na bagay talaga kapare sa AD na kapwa niya halimaw sa depensa. At ang downside nga lang ay more on defensive siya ngayon mga idol. So ayun, watch out din dito kay Daron Holmes mga idol. Solid big man din to at pwede rin siyang kunin ng LA sa 17th. Plus, parehas din sila ng agent ni Austin Reeves na si Aaron Riley. Solid din ito na big man mga idol and can't go wrong din ng Lakers sa kanya. Mala Nazrid din ng kaunti. Pero sa mga choices natin ngayon mga idol, sa tingin nyo, sino ang kukunin ng LA kung big man ang napupusuan nilang kunin? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating unang-unang merch. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.